Sa ngalan ng buhay na salita ng Diyos, ang ating mga kasalanan ay mapawi at mapatawad. Welcome sa selebrasyon ng buhay at pag-ibig ang banal na misa. Ngayon po ay ika-23 linggo sa karaniwang panahon at itong linggo na ito ay tinatawag din nating linggo na para sa mga bilanggo o linggo para sa pagkamulat sa mga bilanggo or Prison Awareness Sunday. At happy birthday sa mga may birthday ngayong araw. Palakpakan natin yung may mga birthdays. Happy birthday. And for those who are celebrating the anniversaries, happy anniversary. At sa misang ito, patuloy nating ipanalangin ang mga kapatid nating mga nasalanta ng Bagyong Christine. No? Dahil sila po'y alam natin, naghihirap ngayon sa mga nawala nilang mga tahanan, mga mahal sa buhay, at siguro mga ari-arian at marami pa mga bagay na wala sa kanila. Higit sa lahat, ang kanilang dignidad na bilang isang tao. Kasi minsan, nalilimutan natin ito, lalo na pag may mga sakuna at may mga parating na bagyo, we always pray like this, Lord, sana hindi kami matamaan. Para bang sinasabi natin, sila lang. No, hindi kami. Kawawa naman yung natatamaan. Kaya dapat ang dasal natin, dumating man ang bagyo o uno sa buhay, alam natin na may Diyos na palaging gumagabay at nagbibigay sa atin ng lakas. Amen? So every time we celebrate masses like this, ang unang maririnig natin sa pari ay yung pagkatapos ng pagsasign the cross ay ang mga katagang sumainyo ang Panginoon. At ang inyong sagot, at sumainyo rin. In English, the Lord be with you and you will answer and with your spirit. Now, but then I would like to ask you this time, kindly search your heart. Every time ba na ang pare ay nagpapaanyaya sa ating sabihin niya sa atin, sumainyo ang Panginoon. Do you really believe that Jesus is present in your midst? Do you really believe that Jesus is present in you? Amen? No, hindi pa sigurado. Sumayin niyo ang Panginoon, hindi pa sigurado, Father. No? Because we are so familiar with what we are hearing from the priest. Sumayin niyo ang Panginoon. But then the question now tells us something wonderful. How we really intend to receive the truth that Jesus is present in our midst. Then right after that, anong ginagawa ng pare? Anong ginagawa? Pagkatapos ito, sasabihin niya, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan dahil tayo'y mga may kasalanan at makasalanan na kailangan ihingi natin ng kapatawaran sa Diyos na buhay. No? And before the priest will consecrate the bread and wine after the offertory, ito yung sinasabi niya, kay pinakuha ko itong sacramentary kasi hindi ko memorize sa Tagalog yung kasi Bisaya ako eh. No, yung sinasabi dito. Sabi dito, habang ang pare ay naghuhugas ng kanyang kamay, you observe that, no? Naghuhugas ng kamay. Alam niyo ano sinasabi ng pare? Ito 'yon. O Diyos, kung minamahal, kasalanan ko'y hugasan at linisin mong lubusan ang nagawa kong pagsuway. No? If you are to understand the action, ritual lang naman yun. Bakit? Ang pare ay nagdadasal ng ganito. O Diyos, kung minamahal, kasalanan ko'y hugasan, at linisin mong lubusan ang nagawa kong pagsuway. Lord, wash away my iniquity and cleanse me from my sin. Why? Because we consider ourselves also as sinners, that we need also the grace and mercy of God for us to be worthy to celebrate the Paschal mystery of Christ. Kasi hindi naman kami, tawag nito, worthy. We are not that worthy enough to celebrate the Eucharist kasi nga makasalanan kami. That is why sa pangalawang pagbasa, narinig natin to sa pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Anong sabi dito? Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglilingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Ngunit, dahil sa kanyang kahinaan
kinakailangan siya rin ay maghandog ng hain, hindi lamang para sa mga kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. No? Ibig sabihin, tinatanggap namin na kami rin ay makasalanan at may pangangailangan ng biyaya ng Diyos na kami ay patawarin sa aming pagkakasala. Who makes us worthy? Is it because we are ordained? Is it because we are being appointed as parish priest, or in my case, as chief chaplain of the military diocese? No! By no means. Naging worthy kami because of God. Gayon din naman sabi dito, kaya nga, sinong gumagawa at humirang sa Kanya, kundi ang Diyos lamang. Kaya tayong lahat na nandito, naging Katoliko tayo, tumanggap tayo ng binyag, hindi dahil tayo karapat-dapat, kundi tayo ay hinirang ng Diyos. Amen? Hinirang ng Diyos upang tayo ay magbigay ng papuri sa Kanya sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Ngunit ang pagpupuri na ito ay magiging may hadlang kung hindi natin hayaan ng Panginoon na tanggapin natin na tayo rin ay nangangailangan ng Kanyang awa at biyaya. No? Awa at biyaya. No, kaya ito yung mga pagbasa na ating narinig ngayon. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paano pinabalik ng Diyos ang mga Israelita. We know the history of this first reading. Ilang taon sila naging captive sa Babylonia. Ang Babylonia ngayon, noon, ito yung Iran at Iraq ngayon. Ang mga Israelita ay kinupkop na mga taga-Babylonia for how many years? 70 years. Only after, during the reign of King Cyrus, na pinabalik lahat ang mga Israelita sa Jerusalem. No? Gaanong paraan? Sila ba ay karapat-dapat na pabalikin matapos na suwayin ang Panginoon na Ama? Hindi. Kundi dahil sa kabutihang loob ng Panginoon, sila ay pinabalik muli sa lang bayan na Jerusalem. No? Lahat ng ito ay isang bagay na nagtatanda sa atin na ang lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon ay biyayang bigay ng Panginoon. Pati ang ating buhay, ang ating pagka-Kristiyano, ang ating pagkakatoliko, ang ating pagtanggap ng binyag, ang ating pagsimba, at ang ating pagtanggap sa Kanya sa banal na misa, ating pakikinig sa Kanyang mga salita, itong lahat ay gabay upang ating maintindihan na ang Diyos ay may plano sa atin na tayo Kanya bigyan ng Kanyang biyaya ng kaligtasan. Amen? Biyaya ng kaligtasan. Kaya, sa ating ebanghelyo, narinig natin ito kung paano nagsisigaw ang bulag ni si Bartimeus. Anong sabi niya dito? O Panginoon, anak ni David. Tandaan nyo, sabi niya, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. No? Son of David, have pity on me. Hindi niya sinabing, anak ni David, pagalingin mo ako. Ngunit sinabi niya ay, anak ni David, no? Mahabag ka sa akin. Now, Bartimeus is trying to tell everyone around him na hindi lang siya tagapagpagaling, kundi siya tagapagpatawad ng kasalanan. No, siya ay nagpapatawad ng kasalanan. No, kaya ito yung mga mahalagang bagay na dapat natin maintindihan sa buhay. Kasi minsan, para tayong mga yung parang yung tawag nito, nalilimutan natin ng mga bagay na ito. Kaya minsan, nahihirapan tayong dakilain ang Panginoon. No? Kaya, sabi nga sa Salmo Responsorio o Salmong Tugunan, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kayo ba'y natutuwa? No, kasi minsan, kahit na nga sa misa, first reading, second reading, humili. No? Tapos pagdating sa koleksyon, tulog ulit kasi ayaw magbigay. Nanghihinaya. Ano pa? Ano bang isang bagay na hindi natutuwa? Sunday na naman, ang tagal naman natin matapos, lalo ng pare na yan, tagal masyado magumili, nakakapagod, reklamo to the max. No? Ganun nangyayari. Naantok ko sa pare na yan, kaya ako magsimba. No? Kaya minsan, imbis matutuwa tayo at nagagalak sa kagawa ng Diyos, sa kanyang dakilang gawa sa atin, anong sa isip natin? Yung personal lamang natin na interes ang ating tinitingnan.
No, kaya pagkatapos niyan, kahit sa pagkomunyon, walang dakilang nagawa ang Panginoon. Parang wala. Bakit kamo? Katawan ni Kristo na siyang ipinako sa krus, nang tinatanggap natin na buhay, ang sagot ng iba, katawan ni Kristo, kilay lang. Paano kung wala kang kilay? Anong isasagot mo? No? Katawan ni Kristo, thank you, Father. Ako rin, welcome. Ano nangyari doon? No? Katawan ni Kristo. Kaya sabi ko na sa'yo, take out o dine in para matapos tayo. No? Tapos, ito pa, pag ang nakapwesto ay lay minister, lilipat talaga sa pari. Parang ang tinatanggap niya, katawan ng pari. Hindi naman, katawan ni Kristo. No? Kaya minsan, hindi natin ito na-appreciate because we think so much of what only we understand in the level of our own way of understanding things. Not in a way that God's wisdom that is being given to us through Jesus Christ. Kaya we need the Holy Spirit. Kailangan natin ng Espiritu Santo na siyang gagabay sa atin upang ang lahat ng mga bagay na ito, na kung saan dapat natin dakilain ang Diyos sa kanyang kabutihan, ay magiging tawag ito, totoo sa ating mga puso at buhay. No? Kaya ilan ba sa inyo dito nangungumpisal? At least once a year lang naman. At least once a year. At least once a year. O ilan lang. No? Kasi yung iba, natatakot sila na baka ma-memorize ni Father yung mga kasalanan ko, nakakahiya naman. Kaya nako, sa dami-dami ng problema ng buhay, mag-memorize pa ng kasalanan. No? Ay, iba naman, sa sobrang nakakahiya daw mangumpisal. Kaya ako, I'm the chief chaplain of the BAP. Ang ginagawa ko, every Wednesday, mayroon kaming kumpisal doon. Walang pumupunta kasi open siya. Kaya minsan magdadala ko ng racket ng badminton para lang may Tapos kung minsan naman, nasa loob ako ng chapel, may papasok, may harang, sasabihin ba, "Bless me, Father, for I have sinned." Huwag mo nang baguhin yung kilala na kita, banat. No? Bakit tayo nahihiya? No, bakit tayo nahihiya? Ito ay gawa ng Panginoon, hindi gawa ng tao. Ito ay panyaya ng Diyos na tayo ay mabigyan ng laya sa lahat ng pagkakasala. All these are the signs of God for us to attain salvation. No, lahat ng ito. Kaya nga siguro ang sigaw ni Bartimeo, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Because that it's also supposed to be our shouts. Na tayo ay kabagan ng Panginoon dahil tayo ay nagkasala at nangangailangan ng awa ng Panginoon. No matter what, just approach Jesus. No? Do not have second thoughts of coming to Jesus. Because Jesus wanted always to draw us nearer to Him. No? Lahat ng pagkakataon, yan ang plano ng Diyos sa inyo. Na tayo ay lumapit sa Kanya kahit gaano pa kadami at kalaki ng ating kasalanan. Dahil ang tinitingnan niya, hindi ang kasalanan natin nagawa, kundi paano natin binibigyan ng ating buhay at puso na tumanggap ulit sa kanyang biyaya at pagpapatawad. Amen? Yan ang natin. Dapat natin bigyan ng pansin sa buhay para at least kahit na may rami tayong mga suliranin sa buhay, naka-smile pa rin tayo. Hindi yung nakasimangot ka na lang palagi. No, parang ikaw na ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. No? Pagmumukha mo ay hindi maipinta, nakalimutan mo na bang tumawa, sumasayad na ang uso mo sa lupa. Bakit? Kasi ayaw nating ipahayag sa Panginoon na tayo'y nangangailangan ng Kanyang awa at Kanyang pagpapatawad at biyaya. That is always the invitation of God for us, to always come to Him no matter what. So lastly, minsan, pag wala na akong maidaing sa aking mga panalangin, sa mga nagawa kong mga pagkukulang sa Diyos, minsan nakatitig na ako sa malaking crucifix sa chapel namin. At ito yung lumalabas at namumutawi sa aking puso at sa aking mga bibig. Yung kanta ni Jose Marichan, alam nyo yun? No? Alam nyo yung kanta niya na
Can we start over again? No? It's been a long, long while. I know I've caused you pain. Living without you is not quite the same. Can we start over again? I played around too long, running from end to end. I took you for granted. I've been such a fool. And then I asked him with all my heart, Lord, can we start over again? At sumasagot din siya, kanta din, pero Tagalog. Ito yung sagot niya. Huwag nang mag-isip ng ano paman, mga kasalanan mo'y di na kailangan. Dati mong kasalanan wala akong pakialam. Basta't mahal kita maging sino ka man. No? Basta't mahal kita maging sino ka man. Kahit sinuka ka na ng mundo, sinuka ka na ng iba, sinuka ka na ng sarili mong sarili, bumalik ka sa Panginoon. Like what happened to Bartimaeus. Lord, Son of David, have pity on me. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At tatanungin ka ng Panginoon, anong gusto mong gagawin ko para sa iyo? At sasabihin mo, Guro, ibig ko po sanang makakita ng iyong pagmamahal, makakita na iyong habag, makakita na iyong biyaya. Dahil marami sa amin nabubuhay ng tulad nila. No? Ano yon? Bulag, pipi, at bingi dahil hindi lumapit sa Panginoon. At pagkatapos sasabihin ng Panginoon sa iyo, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Amen.